Akari Chargers walang paki sa ranking ng Sauce Coffee. Babawian daw ang sauce. Chocomucho, uulitin ang senaryo. Tatalunin ulit ang Capital One kagaya ng unang match. Chocomucho Import naghanda na, hindi takot sa import ng Capital One. Bella Belen, direct sa Chocomucho. Ibibigay natin sa videong ito ang prediction anong team ang mga mananalo. Schedule ng game, anong oras, saan mapapanood. Kaya dapat tapusin nyo ang video. Laban ng apat na team. Chocomucho at Sauce Coffee na sayang. Nung una, hindi na dapat ulitin ang laro. Player ng Chris Cross, gustong ipasok sa Alas Pilipinas Indoor. Mas magaling daw kay Diskitado, ating pag-usapan to. U16 Alas Pilipinas, malaki ba ang chance makapasok ng top 5? Ganun malalakas ang kanilang sunod na makakaharap. Ating pag-uusapan din ang mga makakatunggali nilang natitira. Fake news na nagkalat sa social media about kay Coach, masasampulan ang nag-upload o nag-post. Farm Fresh Foxes Management nagsalita na. Ating pag-uusapan lahat ng yan and other valuable updates. Kaya before that is please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more Philippines valuable update. Maraming salamat pa support sa channel ko. Thank you very much. Ngayon nga ibigay natin ng konting preview ang magiging laban at prediction anong team mananalo. Unang maghaharap ngayong November 4 sa Mall of Asia Arena ang venue. Sauce Coffee versus Akari Chargers 4 p.m. Kaabang-abang ang laban na ito dahil nga napakasayang din nung unang laro nila. Lalong-lalo pa may panalo na sana ang Sauce Coffee at hindi na sila mapapahirapan ngayon laban sa Akari. Ngunit talagang uulitin dahil nasa rules na dapat maglaro ang kanilang import dahil wala pang import nung una. Kaya naman dapat ulitin ang laro. At ngayon may mga import na. Akari Chargers hindi nasisindak sa ranking ng Sauce Coffee. Dahil target nila ay babawian nila ang Sauce Coffee ngayon. Lalong-lalo pa nagkaroon sila ng chance na talagang maipanalo ang larong ito. Ngunit alam naman nating napakalakas ngayon ng Sauce Coffee na kahit ang Creamline at ang iba pang mga veterans at mga galing na team ay natalo nila. Kaya malaki din ang chance na kaya rin nila itong ang Akari Chargers. Ganun pa man, mga veterans player pa rin naglalaro sa Akari at hindi nila ito maliitin. Lalong pabilog din ang bola at magaling din ang import ng Akari Chargers. Tiyak magandang laban na ating matutunghayan, lalong-lalo pa labanan din ng dalawang magaling na import. Mga veterans din naglalaro dito sa Akari. Natiyak hindi rin nila basta-basta ibibigay ang laro. Lalong-lalo pa minsan na rin nilang natalo ang Sauce Coffee noon sa All Filipino Conference. Kaya good luck to both teams. At syempre, ang prediction natin kung anong team nga ba posibleng manalo sa laban na ito. Para sa akin, Sauce Coffee pa rin ang mananalo based sa mga past performance nila o mga past games. Hindi lang kasi import nila ang malakas kahit ang mga local players ay nag-step up ang laro. Sobrang lakas talaga ngayon ng Sauce Coffee kaya good luck na lamang sa mga makakaharap nito. Kaya good luck sa laban na ito, tiyak na maganda ang laban ang ating mapapanood mamaya. Kaya guys, para sa inyo, anong team mananalo, Akari or Sauce Coffee? I-comment nyo na yan sa baba. Sunod na rematch naman, Chocomucho versus Capital One, 6:30 p.m. Mall of Asia ang venue. Kaya naman syempre tutok na. Mapapanood sa One Sports Plus, Pilipinas Live at Signal Apps. Isa rin ito sa match ng opening day na talagang hindi bilang ang kanilang pagkapanalo at talo dahil panalo dito ang Chocomucho sa Capital One nung una. Ngunit sayang dahil hindi counted dahil wala silang mga import. Kaya naman ngayon ay itutuloy ang laro. Bella Belen at Capital One import. Malaking sagabal sa pagkapanalo ngayon ng Chocomucho. Well, habang tumatagal, kitang-kita natin ang performance ni Belen na talagang lalong nag-i-improve. At hindi lang yan, malakas ang kanilang import. At effective din ang kanilang mga middle blockers kaya may laban ito sa Chocomucho ngayon. Solar Spikers babawian ang Chocomucho dahil panalo ang CMFT nung una. Ngayon sila naman, import ng Chocomucho na si Smith naghahanda na para naman isabak sa laban na ito dahil isa siya sa aasahan. Well, tiyak na magiging mas maganda ang laban ngayon dahil may mga import na. At tiyak sisikapin ng Chocomucho may panalo ulit ang larong ito, lalong-lalo pa laking sampal sa kanila kapag natalo sila dito. Dahil nga panalo sila nung opening at matatalo lang. Kaya tek hindi papayag basta-basta ang CMFT na talunin lamang ng Chocomucho. Malakas din sila especially sa pagbalik ni Badayag bilang middle blocker. Okay din ang kanilang import basta ibabad at uminit.
Kapag walang laro si Dina Wong, andyan si Andaya, Opensa, blockings at settings ay talagang advanced din si Andaya. Okay rin ang kanilang depensa kaya magiging magandang bakbakan ito. May Kat Tolentino pa. At ngayon naman pag-usapan natin prediction anong team mananalo. Medyo mahirap to but for me, Choco Mucho. Ngunit bilog pa rin ang bola, malay natin. Lalong-lalo pa nagkaroon ng confident ang Capital One nang maipanalo ang laro, last game nila. Kaya syempre, kailangan mag-step up ng Choco Mucho. Kaya guys, sa tingin ninyo, anong team mananalo si MFT or Capital One? I-comment nyo na yun sa baba. Well, dako naman tayo dito sa U16 Alas Pilipinas na naglalaro ngayon sa ABC. Asian Women's U16 Volleyball Championship 2025 na ginaganap sa Jordan. Well, panalo nga sila kontra sa Iran at advance na sila sa susunod na round kasama nila ang Japan. At sa kanilang pool, kasama nitong Philippines ang bansang Thailand, bansang Chinese Taipei, at Japan, ngunit hindi na nila makakalaban ang Japan, Thailand at Chinese Taipei na lang at kailangan nilang maipanalo ang laro para mag-advance sila sa susunod na round. Kung ating titignan, napakalakas ng dalawang makakaharap nila, Thailand at Chinese Taipei, na talaga namang grabe sa depensa at opensa. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola at syempre ipagdasal at suportahan na lang natin ang U16 Alas Pilipinas at magtiwalang kayang-kaya nilang talunin ang mga ito. Bali, ang kanilang schedule ay i-update ko kayo agad at bibigyan ko ng konting preview kapag meron na laban kung anong team o anong bansa ang makakaharap nila. Kaya tune in lamang at mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat sa support. Samantalang trending din at pinag-uusapan sa social media itong si Jude Garcia na talagang malaki daw ang chance na ipasok dapat sa Alas Pilipinas Men's. Well, kung ating nalalaman o kung hindi natin alam, ay talagang si Jude Garcia ay nasa outdoor volleyball or beach volleyball. Kaya imposibleng ipasok agad ito sa indoor. Ganong malakas siya sa outdoor at maaasahan. Maraming pumupuri sa kanyang galing. At kung tutuusin daw, mas malakas pa daw to sa ibang Alas Pilipinas players kagaya ng Diskitado. Sa tingin nyo guys, totoo kaya ang sinasabi ng ibang netizens o ibang fans? Kung sakaling pwede ba siya maglaro sa Alas, gusto nyo rin ba? At makakatulong kaya siya sa Alas Pilipinas Men's? Samantalang pag-usapan natin ang about sa issue, Farm Fresh Foxes Management nag-post mismo na talaga naman huwag magpakalat ng misinformation o fake news sa social media about sa sinabi daw ng kanilang coach. Dahil kung ating tatandaan, kalat nga ito at pinag-uusapan sa social media, samot-saring fans ang nag-aaway-away dahil dito na hindi naman talaga sinabi ng coach ng Farm Fresh. Dahil dito mukhang may masasampulan na ibang netizens o ibang bashers na nagpapakalat ng fake news. Dahil alam naman natin na paninirang puri talaga ito at hindi lang yan, makaka-apekto din ito sa kanilang teams. Lalong-lalo pa na talaga namang malakas ngayon ang Farm Fresh at ang mga binabangga, at kung ating titignan ang caption ay malalakas din ang mga fanbase nito, kaya grabing epekto nito kung sakali man na talagang ipakalat ang fake news na hindi naman katotohanan. Kaya guys, sa tingin ninyo, masampulan kaya ang gumawa ng fake news? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.